Sobrang pangit mo. Inaakala mo ba talaga na gugustuhin ka ng anak ko, ha? Napaigik sa pagkagulat si Bentong. Kakarating lang ng tatay ng nililigawan niyang si Daniela at siya kaagad ang nakita nito. Sa baryo nila, lumaking maganda ang kababatan niyang si Daniela, kung kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit napakaraming nanliligaw rito. Mabait naman ang dalaga, gayon din ang nanay nito. Pero ang tatay nito, sa hindi malaman na dahilan ni Bentong, kung ba't napakagaspang ng pag-uugali. Kung ang anak ay tinatanggap ang lahat ng klase ng manliligaw, ito ay hindi. Sa mga umaakyat ng ligaw ng anak, si Bentong pang may pinakamaraming tigidig sa muka. Kaya siya ang nasasabihan nito na pangit. Tay, lasing na naman po kayo. Si Bentong na naman ang nakita ninyo. Wika ni Daniela sa tatay niya. Ang mga lokolokong kapwa manliligaw naman ay nagsipagtawanan. Hindi iyon ang unang beses na pinahiya siya ni Mang Dani. Kaya sanay na ang mga ito na napapahiya siya. Ang kapal ng muka. Akalain mo talaga inabot pa siya ng 1 buwan sa panliligaw sa iyo. Ang tibay. Ano ang ipapakain niya sa iyo? Karne ng kalabaw niya. Yung inaararo ng punyetang kalabaw niya. Napailing si Bentong. Hindi niya malaman kung saan nagmumula ang galit ni Mang Dani. Ayos lang, Daniela. Sanay naman ako. Buti na lang, gaya noon, lumabas mula sa kusina si Aling Tinay. Nanay ito ni Daniela. Agad na nilapitan nito ang mister at inakay na paalis. Pasyensyahan mo na talagang tatay ko, Tipid kong nginitian ang pinakamagandang babae na nakilala ko sa buong buhay ko. Sabi ko naman sa iyo, ayos lang. Huwag kang mag-alala. Hindi mo pa naman ako nakikita kapag hindi natirik ang araw. Kaya lang, marami tong tigyawat ko. Dahil sa init ng panahon dito sa Pilipinas. Napangiti si Bentong nang mapahagikik niya si Daniela. Sa tingin niya, napakadali lamang pasayahin nito. Kundangan lang talaga at napakagaspang sa kanya ni Mang Dani. Kung hindi siguro, baka matagal na siyang sinagot ng dalaga. Hindi naman sa pagmamayabang. Malinaw naman na nakakarating sa kanya ang mensahe ng kilos ni Daniela. Nasisiguro niyang kahit katiting ay may katugon ang pagkagiliw niya rito. At hindi dahil siya ay magandang lalaki. Sigurado niya nakukuha niya ang puso nito dahil sa karisma ng pagiging palabiro niya. Sige na, umuwi ka na. Mag-iingat ka, ha? Malawak ng ngiti ang sinagot ni Bentong sa napakaganda at hinhin na si Daniela. Kahit naman totoo yung nararamdaman mo na may gusto rin kahit katiting si Daniela sa'yo, hindi ka pa rin naman tatagal sa kanya dahil ayaw sa'yo ng tatay. Sinamangutan ni Bentong ang matalik niyang kaibigan na si Ben. Ikaw naman, wala ka bang magandang sasabihin talaga sa tuwing mapag-uusapan natin si Daniela? Kada kwento ka ng maganda, ganyan na lang ang sinasabi mo. Pinapahina mo ang loob ko eh. Tumawa lang ang loko niyang kaibigan. Naupo ito sa tabi niya matapos iabot sa kanyang isang baso ng lambanog. Sa tuwing kasama niya ito sa pag-aararo, napagkakasunduan nilang uminom pagkatapos. Nakagawian na rin nila ang pag-inom ng matapang na inumin bilang pampakalma nila pagkatapos mapagod sa pag-aararo na hindi birong gawain. May iba na nga lang ako. Yun nga palang kalabaw mong si Torio. Madalas pa bang tupakin?
Toryo ang pinangalan ni Bentong sa kalabaw niya dahil malakas nga ang tupak. Ikalawang kalabaw niya ito. Anak si Toryo ng mag-asawa niyang kalabaw na ngayon ay nakakapagpahinga ng magserbisyo sa kanya dahil sa anak. Medyo tupakin pa rin, sagot ni Bentong. Hinimas niyang gitnang bahagi ni Toryo. Nakatali ang kalabaw sa tabi ng mesa nila, kaya abot kamay niya ito. Ewan ko nga dito, binigyan ko naman ng maaasawa, hindi naman gustong galawin. Muling natawa si Ben. Pero alam mo ba, may kukwento ko sa'yo tungkol sa kalabaw. Sigurado ako, makakatulong to sa'yo. Ha? Ano na naman yan? Nang isalaysay sa kanya ni Ben ang napakinggan nito sa usapan ng mga matatanda sa lugar nila, namangha si Bentong. Namamalengke daw si Benong nakaraan ng madaanan niya ang mga matatandang dilag. Kung tawagin sa baryo nila na sina Aling Susan, Aling Milagros at Aling Becca. Ang mga matatandang babae ay sikat na tsismosa sa kanila. May karne raw ng kalabaw na binebenta sa palengke noong araw na marinig ni Ben na nag-uusap ang mga ito. Kapag may karne ng kalabaw na binebenta, katumbas nun ay nakakarimarim na gawain sa kanila. Unang kasama nila sa paghahanap buhay ang mga kalabaw. Natural lang na masindak sila kapag kinatay para ibenta at lalo kung kainin. At ayon sa interesanting narinig daw ni Ben, napasantesime raw ang mga matatanda. Na sana raw hindi nadamay sa pagkatay ang mutya ng ngipin ng kalabaw. Interesante nga. Sinabi kasi ni Ben kay Bentong na ang mutya raw ng ngipin ng kalabaw ay makakatulong sa kanya na magkakaroon ng magnet sa lahat ng bagay o tao man. Katulad ng pera, swerte, at ang mas kailangan na kailangan niya, ang makuha ang giliw ni Mang Dani. Baka meron nun itong si Toryo, sabi ni Ben. Sabi kasi ng tres matanda, kusa raw na binibigay ng mga kalabaw ang mutya ng ngipin nila kapag naaawa sila sa amo nila. Pero kung hindi naman kusang malagas, ikaw na ang tumingin kung saan banda sa ngipin niya ang may mutya. Madali lang daw malaman. Sa unang Biyernes ng buwan at natao na bilog ang buwan, kusang kikislap ang ngipin ng kalabaw na maaaring maging pampaswerte mo. At pinakababisa daw nung gawin ay mismong mahal na araw. At kapag ang mangyari naman ay bigla nilang mailuwa ang ngipin, kapag makita mo ay damputin mo na kaagad. Kasi kung hindi mo madampot kaagad, kukunin ulit ito ng kalabaw at lulunukin nila. Paliwanag ni Ben. Dahil sa mga napag-usapan nila ni Ben, nahirapan naman katulog si Bentong ng gabing iyon. Unang araw ng Biyernes sa buwan na yon, malapit na yon mula sa araw na yon. 3 tulog na lang. Wala naman sigurong masama kung susubukan niya. At ito na nga ang pinakahintay niya. Tingding ting ting ting. Dumating ang araw ng unang Biyernes na sinasabi ni Ben kay Bentong. Matagal bago niya napag-isipan kung sisilipin ba niya ang ngipin ni Toryo at ng nanay at tatay nito. Sinabi nin kasi ng kaibigan niya na alinman sa tatlo, basta't kalabaw at may ngipin. Bilog na bilog naman ang buwan ng silipin niya. Tila ba sinasabi sa kanya ng pagkakabilog niyon at liwanag nun na sige na, sumilip na siya. Wala namang masama kung susubukan. Bago umalis ng kubo ay sabi pa ni Bentong sa sarili niya. Nang makarting siya sa pinagtalian ng mga kalabaw nila, hindi na siya halos nahirapan.
Agad na umilaw ang isa sa mga ngipin ni Teodoro nang sungkitin niya ng damo ang bibig nito. Kahit nang kunin niya ang ngipin ng alagang kalabaw, hindi rin siya nahirapan. Nakakapagtaka para kay Bentong ang bagay na iyon. Nabanggit din kasi na Ben sa kanya na kalimitan daw sa mga ganong mutya ay may bantay. Tipong papahirapan na muna siya bago niya makuha. Pero wala. Nagtayuan lang ang mga pinong balahibo niya nang dahil sa malakas na ihip ng hangin. Kahit anong hintay ni Bentong, walang lumitaw na aswang o anumang uri ng elemento sa dilim. Maagap ang talab ng mutya. Hindi pa man nakikita ni Bentong ang kaibigan na si Ben. Para sana ibalita niya dito na nasa kanya na ang mutya. Binati na kaagad siya ni Mang Dani. Nasa lubong niyang matandang lalaking eksaktong papunta pa lamang sila ng kalabaw niya sa mga aararuhin ng araw na iyon. Ang matindi pa, inakbayan siya at inaya sa tindahan. Nilibre pa siya ng merienda at pinagmalaki sa mga tao roon na siya raw ang mapapangasawa ng anak nito. Naging mabilis ang lahat magmula nang makuha ni Bentong ang mutya ng ngipin ng kalabaw. Pagkatapos sabihin ni Mang Dani na siya ang mapapangasawa ni Daniela, agad itong nag-anunsyo ng petsa ng kasal nila ng babae. Nakakahiya na magkahindian kahit hindi pa sila nagkita at nagkausap ni Daniela tungkol doon. Nang sabihin naman ni Mang Dani rito ang plano nito, napangiti naman ang dalaga at niyakap siya. At sa unang pagkakataon, nakatikim ng malambot na labi si Bentong. Ang unang halik ni Daniela na iginawad sa kanya ay nagtuloy-tuloy na hanggang sa matapos ang kanilang kasal. Gabi ng pulot gata nila ng napakaganda niyang misis. Kung todo pahid ng pabango si Bentong. Imbis na mauna si Daniela na maglinis, nagsabi siyang mauna na siya at ito naman ay maganda na. Pinagbigyan naman siya ng asawa. Nagsabi pa nga si Daniela na hihintayin siya ng walang pagkainip. Pagkalabas ng banyo ni Bentong, marahas siyang napalunok. Tumambad kasi sa kanya si Daniela. Wala na itong kahit anong suot. Siyempre, dahil magandang napangasawa, wala ng seremonyas na sinagpang niya ito. Ang kaso lang, nang nasa kainitan pa lang sana si Bentong ng ginagawa nilang halikan at haplusan, napakunot noon na siya. Napunan niyang ang haplos ni Daniela ay parang nananakal sa bandang tiyan at minsan naman ay napupunta sa kanyang leeg. Mula nang mapasa kamay ni Bentong ang mutya ng ngipin ng kalabaw at mugmula nang lunukin niya ito gaya ng sinabi ni Ben sa kanya, ay hindi na niya iyon nakita pang muli. Ayaw man niyang mag-isip ng kung ano-ano patungkol sa napangasawa, pero tila sa ginagawa nito ay pinapalabas nito ang mutya. Daniela. Nang hindi na makatiis, kumala siya sa pagkakayakap ng misis. Hindi pala maling desisyon yon. Nang harapin niya kasi ang babae, nakita niyang hindi na ito normal na tao. Aswang ang napakagandang si Daniela. Sinasabi na nga ba namin, makukuha mo rin ng mutya ng ngipin ng kalabaw? Pasing-asing na wika ng babae sa kanya. Nagabala pa ito na sabihin kay Bentong. Napalabas lang pala ang pagiging salbahe ni Mang Dani sa kanya. Magmula raw kasi nang makilala siya ni Daniela, matindi na ang kutob ng dalaga na siya ang makakakuha ng mutyang nais ng pamilya nito. Sobrang gusto niya si Daniela. Nabulag siya sa ganda nito at karisma. Pero hayon pala at may lihim na pakay sa kanya. Ginamit lamang sa Bentong para makuha ang mutya
at nakawin nila. Ang mutya raw kasi ng ngipin ng kalabaw ay imposibleng mapunta sa mga aswang na katulad ng mga ito. Mas lalong malaki ang maitutulong ng mutya upang maalis daw ang pagiging aswang sa kanilang pamilya. Naalala ni Bentong na kaya niya kinuha ang mutya ng ngipin ng kalabaw dahil gusto niyang mapasa kanya si Daniela at makuha ang loob ni Mang Dani. Nang mangyari na yon, naririnig niya ang revelasyon ng napangasawa. Tama ba na ibigay niya sa mga ito ang mutya? Gaano ba siya nakakasiguro na ang gusto lamang nila Daniela ay mawala sa kanilang pamilya ang pagiging aswang? Sinagot ang tanong ni Bentong ng pagdating ni Mang Dani. Nasaan yung aswang na rin ito? Nanlilisik ang mga mata ng mag-ama. Pareho rin na handang lumapa ang mga itsura oras na hindi ibigay ni Bentong ang mutya. Mabilis ang kilos at magaan ang katawan. Tinugi siya ng mag-ama, buti na lang. Laking bukid si Bentong. Kagad siyang nakaiwas sa matutulis na kuko ng mag-ama. Kumalma kayo. Baka mapag-usapan pa natin to. Panunubok niya sa pag-awat sa mga aswang. Hindi niya gustong saktan ng babaeng minamahal. Kaya hanggat kaya niya, idadaan niya sa biro ang lahat. Kung masasaktan din kasi niya si Mang Dani, alam niyang maghihinagpis ang misis niya. Talagang makapal ang apog mo. Umaasa ka pa rin talaga na gusto ka rin ni Daniela. Asik ni Mang Dani sa kanya. Oh, kita mo na, Mang Dani. Kinasal na nga kami at lahat. Kung ako nga hindi ko dinidibdib tong revelasyon ninyo. Kahit wala akong nalaban na tao sa lugar na to. Gaano ako kasigurado na hindi nyo ako kakainin. At saka ano ba ang gagawin nyo sa mutya? Baka kaya pa nating mapag-usapan. Nahinto ang sinabi ni Bentong. Walang ano-ano kasi ay dinakma ng aswang na si Mang Dani ang liig niya. Basta iluwa mo na lang, hungang. Sabi pa ng matandang lalaki sa kanya. Paano ba niya iluluwa ang mutya? Si Ben lang naman ang nagsabi sa kanya ng tungkol doon. At saka, akala niya ba may karisma ang sino man na makakakuha noon? Bakit tila hindi naman tumatalab ngayon sa mga aswang na to? Mang Dani, kumalma po kayo. Hirap na hirap man ay wika pa rin ni Bentong. Lamutak ng aswang na si Mang Dani ang tiyan niya at leeg. Pilit na pinapalabas ang mutya. Ang mga mata ni Bentong ay kay Daniela nakatuon. Hinahanapan niya ito ng kahit na kaunting pagmamahal sa mga oras na iyon. Alam niyang sa ginagawa ay maaaring masaktan lang siya. Pero masisisi ba siya? Buong buhay niya wala namang nagmahal sa kanya. Nag-iisa lang siya sa buhay. Ang mga aswang nakaharap ang kung sakali ay unang pamilya na meron siya. Subukan na lang natin siyang patayin at baka sakali sa paglaban natin sa kanya, makita natin ang mutya sa tiyan niya. Hindik na sabi ng misis ni Mang Dani. Kadarating lang nito sa eksena. Kung nakakatakot ang itsura ni Mang Dani at Daniela, higit ang sabihan na babae ni Bentong. Agresibo rin ang matandang babae na nakilala niyang mahinahon at taga-awat ng asawa. Bigla siyang sinunggaban at hindi pa man sinasang-ayunan ng anak at asawa, ay mukhang lalapain na nga siya kaagad. Malakas na sigaw ang pinakawalan ni Bentong habang naghihintay siya ng kamatayan sa kamay ng mga mababangis na aswang. Pumikit na din siya at nagdasal sa may kapal. Kung ito na ang katapusan niya, baka maaari naman siyang umakyat sa langit kahit nasa katawan niya ang mutya. Total naman, hindi niya nakuha iyon sa maling paraan.
Kusa iyon binibigay sa kanya ng kalabaw na inaalagaan niya mula pagkabata. Mahal, ayos ka lang ba? Napakurap si Bentong. Nawalang bigla sa harapan niya si Mang Dani. Wala na rin ang anyong aswang ni Daniela. Napakaganda na niya ulit. Gusto ko rin ang nais na mangyari ni nanay at tatay, na normal na buhay sa tulong ng mutya na alam naming nakalaan sa iyo dahil sa pagiging maalaga mo sa iyong mga kalabaw. Pero mahal naman talaga kita. Umiiyak sa dalawang palad na sabi sa kanya ni Daniela. Nanlaki ang mga mata ni Bentong nang mapagtando niyang sinaktan ng babae ang mga magulang nito. Hindi niya sigurado kung buhay pa ang mga ito o ano. Daniela, sinaktan mo ang mga magulang mo? Hirap na rin ako sa pagkokontrol nila. Hindi nila matanggap na mahal kita. Niyakap ni Daniela si Bentong. Dama niya ang pagmamahal nito. Pero tama ba na sinaktan ng babae ang mga magulang para sa kanya? Hindi nga ba't ugaling aswang lang ang ganoon? Mahal na mahal din kita, Daniela. Pero sana, hayaan mo rin akong kontrolin ka kahit papaano. Malamlam ang mga mata na turan niya sa babaeng minamahal. Kung malaki ang maitutulong ng mutya na makaalis kayo sa pagiging aswang ninyo, handa kong gawin ang lahat upang makatulong sa inyo. Sa tulong ng mutya ng ngipin ng kalabaw, gumaling ang mag-asawa na sinaktan ni Daniela. At unti-unti nilang nahanap ang kagalingan sa pagiging aswang ng mga ito. Nakalaunan ay nalaman ni Bentong na nahawa lang pala. Ang pinakamaganda sa mga nangyari sa pagsilang ng anak nila Daniela, siguradong hindi ito aswang at mamumuhay sila ng may takot at pasasalamatan ang Diyos sa biyayang mutya na napa sa kamay nila. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Kung nagustuhan niyo ito ay huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ingat palagi mga kaswang. Mapagpalang araw, Sir Caspar. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Khalil. 37 anyos. Ang aking kwentong ibabahagi ngayong araw ay tungkol sa naging karanasan namin ng aming pamilya. Nangyari ito noong taong 2012 dito sa bayan ng Daoin sa Dumaguete. Ano man ang Dawin? Di ko alam nung basa nito Dawin o Daoin. Basta, comment na lang kung paano to. Patuloy na lang tayo sa pagkwento, baka mabitin ka. Simula pagkabata ay dito na po talaga kami nakatira. Hanggang ngayon na may sarili na akong pamilya at mga anak ay narito pa din po ako. Sa lugar na ipinamana sa akin ng aking mga magulang, doon nakatirik ang aming bahay. Gusto ko mong sabihin na hindi lang mabibilang sa kamay ang mga taong nakaranas ng nakakapanghang kababalaghan. Ang totoo niyan, kami mismo ay muntika ng maging miserable nang magkasakit ang aming ina. Dalawa lang kaming magkapatid at ang aming tatay Doming ay isang simpleng magbubukid lamang. Mahirap ang buhay. Hindi namin kayang makipagsabayan sa mga taong nakakariwasa sa buhay. Gayunpaman, masaya kami sa payak naming pamumuhay. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral.
Bilang panganay, mas pinili kong maging katuwang ng aking tatay para magsumikap. Sa more kong edad, natuto na akong magtrabaho sa bukid. Nalaman ko ang pasikot-sikot sa pag-aararo at sa pagtatanim ng mga halamang alam naming malaki ang maaani pagdating ng panahon. Sa sakahan si tatay, samantalang sa taniman naman ako ng gulay. Ako ang nagtatanim, nag-aalaga at nag-aani. Pero alam niyo ba ang nakakalungkot doon? Kapag panahon na ng anihan, maraming nakikiani. Samantalang nung kapag nagtatanim ka pa, wala ni isa tutulong sa iyo. At ako naman ang nagtitinda sa bayan. Samantalang ang bunso naming si Neneng ay nasa bahay lang at siyang gumagawa ng mga gawaing bahay. Sa edad niyang 15 anyos ay kaya na niyang maglaba, maglinis at magluto. Sa mga 15 anyos ngayon, kaya-kaya nila yon. Tapos ako na ang gumagawa sa pagsasalok ng tubig at pagsisibak ng kahoy. Si tatay naman ay sa maghapon sa sakahan at kung magbunga naman ang palay ay madalang nang umuwi para mabantayan ang aming mga pananim laban sa mapanirang mga maya. Kahit papano, nakakatulong sa aming mga gastusin ang aking kakarampot na kita mula sa pagtitinda. Iba din kasi talaga kapag walang bisyo. Kasi pagkain lang at personal na kagamitan ang pinagkakagastusan. Lalo na dito sa amin na kadalasan, ang libangan lang ng mga tao ay pagkukwentuhan, paggigitara at kakaunting kasiyahan. Ay, nakakamiss ka ng buhay, no? Noong nabubuhay pa si nanay, nakahiligan ni tatang ang mag-alaga ng kalabaw. Sumasama din siya sa bayanihan paminsan-minsan. Hindi ko alam kung swerte ba ang tawag doon. Kasi madalas siyang umuuwi na may dalang maraming aning kamote na pinag-araruhan daw ng kanyang kalabaw. Sa sobrang tuwa ko, ako pa mismo ang naglalawig sa kanyang kalabaw kapag pagod siya sa pagsasaka. Hindi naman nakakaburyong ang mag-alaga ng hayop. Malaki din kasi ang naitutulong nito sa aming pamumuhay. Kaya alam kong wala na kaming ibang hihilingin pa, kundi ang panatilihin ang lakas ng aming kalabaw sa pamamagitan ng pag-aalaga nito. Masaya ang buhay namin kahit papano. Nagkakasundo kaming dalawa ni Neneng. Si tatay naman ay hindi kami pinapabayaan. Ang alam ko lang, sa kabila ng masayang pamilyang mayroon kami, ay may mga pagkakataon talaga na hindi namin lubos na inaasahan. Isang malakas na bagyo ang nanalasa sa aming mga pananim. Ang mga halamang gulay na malapit ng anihin at ang aming palayan ay winasak at tinaob ng malakas na bagyong may dalang bumubulusok na baha. Sinabayan ito ng malakas na hagupit ng hangin, dahilan para masindak kaming tatlo. Dumungaw ako sa bintana at napamulagat nang makita ang sinasayaw-sayaw na puno. Tanda na hindi basta-basta ang unos na dumating sa aming tahanan. Walang naanunsyo na may paparating na bagyo, kaya hindi kami nakapaganda. Mas lalong hindi ko magawang lumabas dahil sa takot na baka matamaan ako ng nagsiliparang mga yero o sanga ng kahoy. Ang ikinababahala ko pa ay ang lakas ng tubig baha na halos ianod ang aming bahay dahil sa pagbubulusok nito mula sa ibabaw ng bundok. Damang-dama ko ang pangangatal dahil sa lamig, ngunit nananatili akong kalmado. Kapag nagpakita ako ng takot ay baka matakot na din ang tatay, maging si Neneng. Nahihirapan na din akong marinig ang ingay ng sigawan ng aming mga kapitbahay dahil sa lakas ng bugso ng ulan. Wala kaming ibang nagawa kundi ang magdasal ng taimtim habang pinakiramdaman ang paligid.
Nagtagal ang unos ng mga ilang oras. Nakatulugan ng aking pamilya ang pakikiramdam sa masamang panahon. Bandang 4:00 ng madaling araw nang humupa ang malakas na bagyo. Kumalma na ang hangin at tumila na ang ulan, ngunit hindi ako. Pabiling-biling ako sa aking higaan hanggang sa mapagpasyahan kong bumangon. Hindi ko maintindihan ang matinding kabog ng aking dibdib. Nauuhaw ako kaya naisipan kong tumayo at magtungo sa kusina. Kalalapag ko lang ng pinag-inuman kong baso nang maengganyo akong sumilip sa bintana para tignan kung ano ang mayroon. Natigilan ako. Kapag dakay pinanindigan ng mga balahibo, may natatanaw akong isang hindi ka nais-nais na tanawin sa labas ng aming bahay. Ang aming mga pananim, nawasak at wala man lang natira maski isa. Kahit kalalaki kong tao ay hindi ko maiwasang mapahagulgol. Kay pait ng sinapit ng aming pangkabuhayan. Walang iniwan ang bagyo sa amin maliban sa masasakit na alaalang kasama sa ginawa naming pagsusumikap na para sana sa aming pamilya. Walang paglagyan ng aking paghati dahil sa hindi inaasahang pagkawasak. Kaya maski sina tatay at neneng na nakita ang nangyari ay kaagad na nagsisiiyakan dahil sa aming natamo. Wala na kaming mapagkukunan pa ng aming kabuhayan. Lalo at nakita kong wala na kaming mapapakinabangan pa sa mga bagay na nasa aking harapan. Pakiramdam ko, winasak ang pag-aasa naming lahat. Yung tipong pwede na sana naming ipansimula ay kaagad namang naudlot kahit wala pa kaming nagagawa. Sobrang nakakalungkot lang. Nang tuluyan ng mag-umaga, naglabasan ang lahat ng tao sa kani-kanilang bahay. Kasama na kami. Alam kong wala na kaming ibang makukuha sa aming mga nawasak na pananim. Kaya para na din kaming natalo sa sugal. Sobrang sakit ng aming nadarama lalo na wala naman kaming ibang mapagkukuha ng puhunan, kundi ang mga alagang hayop din namin. Nang araw ding iyon, nagdesisyon si tatay na kuhanin ang aming alagang kalabaw para ibenta. Kahit kawawala lang ng bagyo, hindi naman pwedeng magpabaya kami. Kailangan din naming asikasuhin ang mga pananim para mabawi namin ang nawala sa amin. Naisip ko, mas malaki ang mawawala kapag ibenta namin ang aming kalabaw. Pero wala akong magawa bilang pagsuway kay tatay. Alam kong siya man ay nahihirapang magdesisyon. Ngunit kapag hindi kami kumilos kaagad, alam kong mamamatay kami sa gutom. Labag man sa kalooban ko ay dinala ko ang aming kalabaw sa bintahan ng mga hayop. Ang masaklap lang, dahil may nananalasang bagyo ay binibili ng mura ang mga alagang hayop na napagtanto kong isang malaking abuso naman ng mga komprador sa amin. Laylay ang balikat ko habang papalapit na kami ng kalabaw sa bentahan. Hanggang sa saglit akong magpunta sa isang masukal na bahagi para umihi. Dala ko pa din ang aking kalabaw. Nagkulantang na lang ako nang may magsalita bigla sa aking likuran. Isang malagom at malaking boses na ang sabi ay, bakit ko daw siya ibebenta? Gayong nasa kanya naman ang susi para manumbalik ang aming mga pananim. Natakot ako at hindi maganda o gaga sa paglingon-lingon sa paligid. Alam kong may nilalang na nagsasalita, kaya gayon na lang ang pagkasinda ko. Nakakainis lang na hindi ko matiyak kung saan banda ang may nagsasalita. Hanggang sa humantong ang paghahanap ko sa katabi kong kalabaw. Mukhang siya ang nagsasalita dahil nakatitig din siya sa akin. Bigla akong napalahod sa kalabaw dahil sa labis na takot. Pilit kong inaalala kung ano ba ang naging kasalanan ko. At pinapasaksi ako ng Panginoon ng ganito. Anya, wala daw akong kasalanan ngunit matagal na daw niya akong sinusubaybayan. Isa raw akong mabuting tao kasama ang pamilya ko.
Kaya para mawala na ang aking kalungkutan sa nangyari, ay siya na daw ang magbibigay ng gantimpala sa akin. Namangha ako sa kanyang sinabi. Hindi ko akalaing may kakayahan na makipag-usap ang kalabaw sa aming mga tao. Kaya naman ganun na lang ang pagnanais kong malaman kung ano ba ang igagantimpala niya sa akin. Ngumanga bigla ang kalabaw at ipinakita sa akin ang kanyang ngipin. Namangha ako kasi ang isa sa mga iyon ay may taglay na ibang kulay. Tila ginto na nagliliwanag. Sabi ng kalabaw, itusok ko daw iyon sa lupa kung saan nakatanim ang dati naming mga halaman. Kapag nagawa ko iyon, makakamit ko ang gantimpala na gusto niyang ibigay sa akin. Bilang kapalit na din daw ng mabuting pag-aalaga ko sa kanya. Mangiyak-ngiyak na naglakad ako pa uwi sa aming bahay pagkakuha ko sa ngipin. Hila-hila ko pa din ang kalabaw. Kaya tila ako lumulutang sa alapaap. Ngunit kung gaano ako kasaya, ay iba naman ang nakita ko sa mukha ni tatay. Galit at pagkabigo ang nakikita kong reaksyon ng kanyang mukha. Bago pa man ako makapagsalita ay sinalubong na niya ako ng mga tanong. Bakit ko raw hindi binenta ang kalabaw? Alam naman namin na may utang kami at dahil sa bagyo, posible silang magpunta ngayon sa aming tahanan para maningil. Kinabahan ako at sinabi kay tatay ang naging pag-uusap namin ng kalabaw. Hindi ko alam kung may nasabi ba akong mali. Dahil bigla niya akong sinaktan. Ilang beses niya akong sinuntok hanggang sa magawa na niya akong mapatumba sa lupa. Umiiyak si Neneng sa kakaawat sa amin. Gayunpaman, hindi ako nagtangkang lumaban. Nakita ko kasi na kahit sinaktan niya ako ay umiiyak siya. Kung magpapakabaliw man daw ako ay wag ngayon. Dahil kakawasak pa lang ng lahat sa amin. Umaasa siyang kapag sinuntok niya ako, ay maaalog ang utak ko at babalik sa dati. Nag-iyakan na kaming dalawa tsaka ko sinabi sa kanya na hindi naman talaga ako nababaliw. Iginiit ko na totoong nakausap ko ang kalabaw at ganoon nga ang sinabi nito sa akin. Ngunit nasaktan lang ako kasi hindi ako pinapaniwalaan ng aking ama. Wala naman akong magagawa kundi hayaan siya. Kaya nang iwanan na niya ako at maging ni Nene, ay ginawa ko ang sinabi sa akin ng kalabaw. Na itusok ang ngipin niya sa lupa at saka bunuting muli. Pagkatapos, malungkot na tumayo ako at iika-ikang umalis ng aming bahay. Sobra akong nalungkot sa ginawa sa akin ni tatay. Kaya gustong ilabas na muna ang aking nararamdaman sa pamamagitan ng pag-alis. Alam ko naman na hindi niya ako pipigilan, pero gusto ko lang na gumaan ang aking loob. Pagkatapos ng lahat ng aking napagdaanan noong araw na yon. Wala akong pakialam kahit gabi na. Ang mahalaga, gumaan man lang ang pakiramdam ko. Hindi ko naman alam na noong mga panahong iyon ay may gumagala na palang aswang sa aming probinsya. Napagtanto ko na lang iyon nang mapansin ko ang isang kahina-hinalang tao na naglalakad at sinusundan ang isang ginang. Parang may hinihintay ito, kaya saglit na nagtago ang kahina-hinalang tao na iyon na naagaw na ng tuluyan ang aking atensyon. Sinundan ko siya sa kakahuyang pinuntahan niya. Napalunok ako dahil hindi alam ng estrangherong iyon na pinagmamasdan ko siya. Kaya naman hinayaan ko pa ang sarili ko na pagmasdan ang ginagawa niya. Munti ka na ako mapasukan nang makita na takampan niyang tinikman ang hilaw na tila ba atay na nagmula sa tao. Nanliit ako sa aking pagkaramdam nang makita kong paano niya nginuya ang mga ito. Na dinig ko pa hanggang sa aking kinaroroonan.
Nanghina ako at halos mawala ng lakas dahil sa aking nadiscobre. Pakiramdam ko ay ako ang kanyang nilalantakan. Nanginginig na napatras ako at dahan-dahang umalis. Naisip ko noon, totoo pala ang mga aswang. Nagmadali ako sa paglayo sa lugar na iyon at nilapitan ang ginang. May dala pala siyang mabigat na basket, kaya hindi siya kaagad makatulin sa paglalakad. Aniya, nasiraan daw ang kanyang sasakyan, kaya napilitan siyang maghanap na lang ng mapaparaang jeep. Kaso lang, alam naman namin pareho na wala nang makikitang ganoon sa mga oras na ito. Gulat na gulat siya nang basta ko na lang siyang tulungang pasanin ang basket at sinabihang sundan ako. At sa mismong sakayan ko siya ihahatid para makaalis na siya sa kalyeng iyon. Walang sali-salitang inaya ko na siya sa pag-alis at kaagad na dumiretso sa paglakad. Takang-taka ang ginang sa aking ikinikilos, pero hindi ko naman magawang sabihin sa kanya ang aking natuklasan habang nasa daan pa kami. Halos hilahin ko na nga siya para lang makasunod siya kaagad sa akin. Nang dumating kami sa sakayan, ipinagtapat ko sa ginang kung ano ang aking nakita. Hindi may tago ang takot sa kanyang mukha. Ngayon, alam niyang may aswang nga talagang naglipa na sa aming lugar. Gayon na lang ang pasasalamat ng ginang sa aking pagkawang gawa. Kaya naman natawa na din ako. Napasama ko man ang loob ng aking ama ay napagaan ko naman ang pakiramdam ng ibang tao. Alam ko mababawasan nito ang kasalanan ko kay tatay. Nagmamadali ako para umuwi ng gabing iyon. Pero hindi ko akalain na magagalit pala ang aswang sa ginawa ko. Sa halip na ang ginang ay ako ang inabangan niya sa madilim na kalyeng iyon. Bako-bako na ang kalsada at maraming tumutunog na insekto. Naidasal ko na sana walang aswang sa paligid. Ayaw kong mamatay na gutay-gutay ang katawan at duguan. Hinihingal na ako habang pawisang binabagtas ang daanang iyon. Kasing taas ko na ang mga ligaw na damo na nagbibigay ng makating pakiramdam sa aking balat. Hirap pa ako sa paglakad dahil sa madilim at niwala man lang akong dalang sulo. Wala na akong pakialam kung magalusan man ang binti ko sa mga naglalakihang batol sa kalsada. Ang mahalaga ay makauwi na ako. At ang masaklapan nun ay may nadadaanan pa akong mga kahoy na natumba at mga sanga. Tahimik na sa daang tinataha ko. Wala nang dumaraang jeep. Wala nang dumadaang iba at bahagya pa akong nakaramdam ng takot nang marinig ang mga huni ng kuliglig at iba pang panggabing hayop. Sa bawat paghakbang ko ay palamig ng palamig ang temperatura. Nararamdaman kong may sumusunod na talaga sa akin hanggang sa mapansin kong isang pamilyar na tinig ng kanina ay kay nahinalang tao. Siyang nakita kong kumakain ng nakakadiring bagay habang tsumitsyempo sa kanyang magiging biktima sana. Sumasalang ka ba sa aking dibdib dahil sa konsekwensyang nakatakda kong tanggapin? Alam kong hindi maging madali ang pagtakbo, pero kailangan kong lumayo lalo na't naglalaway ang nilalang sa aking harapan. Kaso lang, nakita kong nagliliwanag ang ngipin ng kalabaw sa aking bulsa. Sinubukan ko ding umastang kalabaw at nagtatatakbo para salubungin ang aswang. Ito na lang ang naiisip kong gawin para lubayan niya ako. Ewan ko ba, parang may bumubulong din sa akin na gawin ko ang bagay na iyon. Nagulat ako nang matapos kong mabangga ang aswang at makitang tumilapon siya palayo sa akin. Hindi ko alam kung paano ako hahalakhak sa labis na tuwa.
Nang mawala siya sa aking paningin ay dumating naman si tatay kasama si Neneng at ang iba pa naming kapitbahay. May dala silang sulo at nag-aalalang hinahanap ako. Aniya, hindi daw ako dapat umalis dahil hindi ko nakita ang milagrong nangyari matapos kong umalis nang walang paalam. Nang dumating ako sa aming bahay na gulat, nakita kong nagsitobo ang mga halamang winasak ng bagyo. Buhay na ulit ito. Tunay ngang may mga nangyayari na kababalaghan sa ating mundo. Ang tangi lang nating magagawa ay ang maniwala at irespeto ito, sapagkat minsan ay sila pa ang nagbibigay ng sagot sa ating kahilingan. Sa ngayon po ay matagal nang patay ang kalabaw at ang mutya naman ng kalabaw na iniwan niya sa akin ay tago-tago ko ngayon. Pero sa tingin ko ay wala na itong bisa. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa pakikinig. More power po sa inyong channel at God bless. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito ay huwag kalimutan mag-like and subscribe. God bless sa inyo.